verses 9 to 10. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Sa Hebreo 13:5, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Sa Isaiah 41:10, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Sa mga awit 103 verse 2, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag makaliligtaan ang mabubuti niyang gawa. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga banal na salita.
Salamat po muli, Panginoon, sa umagang ito. At kami ay muling nakapunta muli dito sa iyong bahay dalanginan upang sa ganon makapakinig kami ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Salamat sa unang bahagi na natutunan namin na huwag kaming matakot, huwag kaming maging mangamba, Panginoon, sapagkat alam namin na kayo lang po ang aming pwedeng lapitan at siyang magpala sa amin, Panginoon. At nawa, O Lord, sa mga susunod pang gawain, O Lord, kayo na po muling gumabay sa amin hanggang kami makatapos ng gawain namin sa umagang ito. Maraming pong salamat, O Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Awitin po naman natin ang saan man kasama natin si Jesus. Saan man kasama ni Jesus ako, saan man buhok dalinayaya o, saan man wala siya lungkot dalalo, saan man kasama niya ligtas ako, saan man di mabayaan, saan man sa kanya'y may kaligtasan, saan man kasama niya'y di mag-isa, kaibigay lilimot ngunit siya, man ang hirap man ay magsama-sama, saan man kasama niya'y maligaya, saan man di mabayan, saan man sa kanya'y may kaligtasan, saan man kasama niya ay iwasan, bagaman kadimlay sumasandaan, sa lubos ng pagsasakong pumanaw, ako'y tutungo sa kabalatian. Saan man di mabayan, saan man sa kanya'y may kaligtasan, saan man di mabayan, saan man sa kanya'y may kaligtasan. Sa kabuhayan ika'y biyagi, at ginugulo ka pa ng iyong isip, alalahanin ka't ilang pag-ibig, nakaloob sa'yo ng Diyos sa langit. Ang pag-ibig niya iyong bilangin, palagi ay alalahanin. Ang ibig niya ay iyong isipin, nakinampalay ko ng tunangin, kung mabigat na lumang iyong pasan, ikaw ay lubos na nahihirapan, pala'y isipin ang maginhawaan, at ang lumbay mo ay maging katwaan. Ang pag-ibig niya iyong bilangin, palagi ay alalahanin. Ang ibig niya ay iyong isipin, bakit ang pala'y unang tunangin, kung mga kaibigan ay yayaman, si Kristo sa'yo'y may
Sa pagpasok po natin sa ikalawang bahagi ng ating pagsamba, basahin po natin ang sagutan ng sinasabi sa mga gawa 20:32-35. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at lahat ng nasa aki magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Kasalanan siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Sabay-sabay po. Sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Taos puso po ang aming papasalamat sapagkat binigay mo muli ang buhay sa umagang ito upang sa magkaganon ay kami makita mo na naglilingkod sa iyong bahay-sambahan na magkakapatid upang makinig at mag-aral ng iyong banal na salita. Salamat Panginoon sapagkat muli mo kami pinalalahanan na sa lahat ng mga bagay ay hindi makita sa amin ang pagrereklamo, kundi bagkus Panginoon sa lahat ng mga bagay, masama man o mabuti ang mangyari, ay patuloy naming ipakita ang aming mabuting gawa sa pamamagitan ng pagbibigay at pagmamahal sa aming kapwa. Sa ikalawang bahagi, Panginoon, ng aming pananambahan, muli kaming dumadalangin sa iyo, Panginoon, na kami inyong patnubayan upang sa gagawin muli namin pakikinig ng iyong mga banal na salita. Alam namin dakilang Diyos na ito ay papasok sa aming mga puso at isipan upang ito naman pa, Panginoon, ay mapakinabangan namin, magamit namin sa paglabas namin sa iyong bahay-sambahan. Kung paano ang patnubay na ibibigay mo sa aming makikinig, lalong-lalo na, Panginoon, ang patnubay na ibibigay mo sa lingkod na gagamitin mo upang magasik ng iyong salita. Ang lahat ng ito po, Panginoon, sa iyo po namin dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
He has raised me to God. Be the glory for the things He has done. Check, check. Magandang umaga po mga kapatid. Morning po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ito po ang ating last Sunday for the month of November. Ang huling linggo din po ng ating pong Elders Month, kung saan pinag-uusapan po natin ang patungkol po sa pagpapasalamat natin sa ating pong Panginoon. And also in preparation po for our Thanksgiving. Kaya nais ko pong ipakilala ang ating pong speaker po for this morning. Ang ating pong speaker ay matagal na pong naglilingkod sa Panginoon bilang pong matanda sa iglesia. At the same time, isa din po siya sa mga pinili muli ng Diyos para maglingkod sa Kanya sa next 2 years ng ating pong term bilang matanda pa rin po sa iglesia. Currently, siya po ang ating chairman po ng program committee and also part din po ng ating music ministry. Ating pong i-welcome ang lingkod ng Panginoon na mag-deliver po ng mensahe niya. Walang iba kundi si Brother Jericho Hombrobueno. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. O, ngiti naman dyan, ngiti. Okay. Alam niyo po, napakapalad po natin ngayong umagang ito dahil ako na po ang pangatlong speaker ninyo. Dahil iisa po, natutuwa po ako dahil siguro sa kokonting oras na ginugol at inaksaya ni Brother Jerry ni Kuya Odi, pero yun po talaga ang mensahe natin sa umagang ito. Kaya we are so blessed for this little, small, or big blessings na dumarating sa atin. Ngayong linggong ito, alam niyo po, sinimulan ni Brother Jerry sa Sunday School, binigyan tindi ni Brother Odi doon sa kanyang testimony, at ngayon siguro ako po ay pinakasama rin na lamang. For this morning, for our last message para sa ating Elders Month, ang ating pong pag-uusapan is count your blessings. Bilangin ang ating mga pagpapala. Alam na po, itong count your blessings, naalala ko nung kami medyo maliliit-liit pa ng konti. Nung panahon na si Ate Mer po, Ate Mer, kung nasan po kayo, kung kayo nakikinig sa umagang ito, alam niyo po ba na kami, mga bata pa kami noon, pag kami hindi napunta dyan sa kabila, si Ate Mer po ay talagang nanghahabol ng bata. At isa po ako doon, pati na yung kapatid ko, mga pinsan ko. Ang ginagawa niya talaga, palibhasa hindi pa kami sobrang dami noon, talagang kami ay hinahabol niya para magpunta doon sa Sunday School. And one of the songs na ating napapakinggan nung kami maliliit pa ho, is yung pag-awit namin na count your many blessings. Sabi ko nga, hinihimo ko na aking pamilya ay sana'y kakanta ngayon, pero siguro nagpe-prepare sila sa mas mahalagang okasyon na kakanta kami. Pero salamat po. Dahil alam nyo, nung bata pa kami, ang isa sa pinapakanta sa amin nung kami maliliit pa is yung count your blessings. At siguro kantahin ko lang, tutuwa nga po ako dahil isa sa kanta natin kanina, yung pala niya ay bilangin. Ano po? Siguro minsan kanta lang tayo ng kanta pero hindi natin ninanamnam kung ano yung laman nung awiting yon. So yung count your blessings po, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see the Lord has done. So yun po,
So, ang susunod po ay, ika nga, paano ba ito? Yan. Yan. O, ayaw ata. Ano, ayun. Ayan. Rule number 1. Always thank God for all the blessings, even if it's big or small. Ang ibig pong sabihin, minsan hindi natin nakikita dahil masyado tayong abala, masyado tayong malayo ang tingin, hindi natin nakikita yung mga maliliit na blessing. But all of the blessings na nararamdaman natin, minsan hindi natin napapansin. Sabi nga ng kasabihan, every gising is a blessing. Kasi hindi lahat ng gumigising po hindi lahat ng tao ay pwedeng magising na sa bawat umaga. And so let us remember that rule number 1. Always thank God. Lagi nating pasalamatan ang Diyos. Sa bawat pagkakataon, sa paggising pa lamang, pasalamatan natin sila. Dahil minsan, ilan na yung nabalita natin na hindi na gumising sa kanilang pagkakatulog. And then our verse, dito po, ito po ay NIV version. Praise the Lord, my soul, all my inmost being. Praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. Sa Tagalog, pupurihin ko ang Panginoon, buong buhay kong pupurihin ang kanyang kabanalan, pupurihin ko ang Panginoon at hindi kalilimutan ang kanyang kabutihan. Pinatatawad niya ang lahat kong kasalanan at pinagagaling ang lahat kong karamdaman. Inililigtas niya ako sa kapahamakan at pinagpapala ng kanyang pag-ibig at habag. Pinagkakalooban niya ako ng mga mabubuting bagay habang ako'y nabubuhay, kaya ako'y parang nasa aking kabataan at malakas tulad ng sa agila. Background po, ano po? Ito po ay sinulat ni Haring David nung panahong siya'y medyo matanda na. Alam niyo po, ang sabi nga po ng mga komentarista, ito daw pong verse na ito, Psalms 103 verses 1 to 5, is one of the greatest psalms. Isa ito sa pinakamagandang verse dahil yun daw po ay parang mini Bible kung ano yung nilalaman ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito po ay sinulat niya dahil dumaan si Haring David sa maraming pagsubok. Dumaan siya sa mga pagkakasakit. Pero alam niyo po ba kung bakit niya sinabi ito? Sinabi niya ito sa kanyang sarili at sa ibang tao na kanyang nasasakupan. Ganun po yung faith ni Haring David. Para utusan niya, turuan niya, obligahin niya ang kanyang sarili para sabihin po ito. At alam niyo po, pag hinati-hati po natin yan, that is how the Lord loves us. At yan po nakapaloob ang iba't ibang blessing ng ating Panginoon. Yan. So bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Ang number 1 point, kinakailangan po ng ating pagpupuri, pasasalamat sa Panginoon ay buo. Hindi lamang sinasabi ng ating bibig, kundi sana ang pinaka-main point, sabi nga natin, ng mga devotion natin, ng aming devotion po sa Gideon last Thursday, ang pinaka-importante is yung buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, na talagang tunay at tapat na ikay nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Panginoon. Ayan. So, a call to praise. Ang sabi dito sa Psalms 102, praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Yung pong benefits, ito yung blessings. We have 5 points na wag nyo lang kalilimutan. Napakasimple lang ng ating pong paalala sa umagang ito. Meron pong 5 gustong sabihin ng Diyos na sana'y wag kalilimutan. Kalimitan kasi tayong mga tao, sa sobrang abala natin or nahihirapan tayo sa ating mga pang-araw-araw na buhay, madalas nakakalimot tayo ng makita, makapagpasalamat, ng mga pagpapala na dumarating sa atin. Mahalaga lang sa atin kapag may mabigat tayong pagsubok at tayo sinalba, yun lang ang naaalala natin. Pero ang sabi natin, praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. So ang paalala po, sana'y huwag makalimot. Ano po ha? Yan. Don't forget His benefits. Praise the Lord, my soul, and forget not. Dahil nga, marami ng mga makakalimutin ngayon.
Naalala ko po yung nga pong mga kwento ng mga malilimutin. Sabi ko nga po, ulitin ko lang yung binanggit na mayroong minsan nakakalimot sa asawa. Minsan ako, pag tinatanong po ako ni Ning, kailan kita sinagot? Malimit po, nagkakamali po ako talaga ng date. Ano po? Basta't alam ko, May yan, May. Ganun. Minsan nagkakamali po ako. Pero yung mga little important things na yon is we forget those things na mahalaga pala sa atin. At sabi ko nga po, kinakailangan ay matandaan natin na we are called to use every part of our being to remember and give thanks to God for His continuous blessing. Sabi nga natin, if we really love God, buong puso, buong lakas, buong pag-iisip. Number 1, so tandaan po natin, hinati-hati po natin yan mamaya sa ating pong program, sa ating pong mga sariling Bibles. Yang simpleng lesson natin for today, hati-hatiin niyo po, namnamin natin, doon pala talaga yung blessing ni Lord para sa atin. Number 1 is the gift of forgiveness. The one who forgives all your sins. Meron daw pong bagay na napakahalaga sa Panginoon. Hindi siya nagpapatawad ng partial lang because pinapatawad tayo sa ating mga pagkakasala. Ang paalala po dito ay personal. Nung kausap ni David ang kanyang sarili, tandaan niyo po, ilang beses na tayong nakaranas na tayo ay pinatawad ng ating pinagkasalanan na mahal natin sa buhay. Wala naman talagang taong perpekto. Ilang beses ka na nagkamali sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa ibang tao. Pero those are people na ginagamit ng ating Panginoon para maramdaman natin yung kapatawaran. Sabi nga po namin sa mga Gideons, sa MCCF, sa mga married Christians, lahat naman tayo ay nagkukulang nagkakasala. Lahat tayo ay minsan hindi natin naibibigay yung atensyon, yung lahat ng mga dapat mong ginagawa sa ating mga mahal sa buhay. At kung nagkamali ka, ilang beses ka nang pinatawad ng ating mga mahal sa buhay. At ilang beses ka nang humingi ng tawad sa Panginoon at alam mong pinatawad ka, pero sometimes you forget how good the Lord is at palagi pa rin tayong nabubuwal sa ating mga kakulangan. But, ang blessing number 1, let us remember, pinatawad tayo ng Panginoon at hindi lang po yun. Huwag nating kalilimutan, yung pagpapatawad ng Panginoon ay nagbunga ng ating kaligtasan. That's number 1. The greatest blessing is the total removal of all our sins and the restoration of peace with God. Ito raw pong blessing number 1 na forgiveness, ito ang pinakapundasyon ng lahat ng kanyang pagpapala. Dahil hindi natin makakamit ang anumang biyaya na ipagpapanalangin natin or hihilingin natin kung wala tayong relasyong maganda sa Panginoon. So hindi tayo, malimit, nagkukulang tayo, malimit marami sa atin. Nagkukulang sa ating mga salita, sa ating mga pag-iisip, sa ating mga pag-aakala, sa ating mga aksyon. Pero only the Lord God will forgive completely sa ating lahat. At yun ang magre-restore na relationship natin sa Panginoon. Kung tayo ay marami pa rin na mga bagay na hindi pa rin natin po maiwasan, mapigilan, maiwanan, it's about time. Tanggalin natin yung nakakapit sa atin na chain of that sin para maramdaman po natin. Ang hirap mabago eh. Walang perpektong tao dahil meron at meron pa rin masasabi ang ibang tao sa inyo at sa akin at sa ating lahat. At wag naman tayong pasaway because God forgives, God forgets, pero it's our response na sana talaga wag na tayong bumalik. Bakit? Baka susunod hindi na tayo pagbigyan ni Lord. Number 2, the blessing of healing and wholeness. Yung blessing na meron tayong gumagaling sa ating buhay. Number 1 is physical healing. Number 2 is spiritual healing. Kagaya nga po na narinig natin kanina at alam kong hindi lamang si Brother Odi, kundi tayong lahat ay nakaranas na ng magkasakit at magkaroon ng pagkakasakit na hanggang ngayon nandyan pa. But sometimes, hindi natin iniisip that only the Lord God has the power to heal you.
Ang Panginoon lang talaga. And that will start sa ating isip. Minsan, nadi-discourage na tayo. Hindi na nagbabago ang kalalagayan ko. Feeling ko hindi na ako gumagaling. Feeling ko hindi na ako nagbabago. Feeling ko hindi na ako ito. Feeling ko hirap na ako. Yung dating lakas ko ay hindi na katulad ng dati. But the Lord God can always make the impossible in our lives. Alam na po natin ito. But we have to remember, yung healing po, ay wag nating kalilimutan at ipag-pray kay Lord na while you have your life, while you have your health, is the one of the greatest blessings na meron tayo. Alam niyo po ang pinakamaigpit, ang pinakamasakit? Yung bagay na hindi nating pinapansin sa ating buhay, sa ating katawan, sooner or later, pagbabayaran talaga natin yan. Sabi nga nila, invest in your health so you could buy time in the future. Ano po? So, minsan, nagbibiruan nga po kami sa pamilya. Papakuha po kami ng laboratory. Ang mahirap sa atin, ang inaabangan natin parang surprise no? Pag nakita mo na yung resulta, surprise! Alin ang mataas? No? Cholesterol, uric acid, triglyceride, lahat-lahat. Kung saan nanggagaling yung posibleng iniisip mo na sakit mo. Pero alam nyo ba, maraming pagkakataon, ilang beses na tayong isinalba, pinagaling, at binigyan ng chance ni Lord. Lately, kami pong mag-asawa, sabi ko nga po yung mga resulta. Salamat kay Lord talaga dahil 99% normal. Pero meron lang pareho pa kami mag-asawa siguro dahil pareho kami ng kinakain. Meron lang po kami na pareho kami ng mataas. Pero ano yung nangyari sa amin? Minsan mas nakatuon kami doon sa isang mataas kaysa doon sa 99 values na normal. Sabi ko nga kay Mrs. siguro dapat matuwa tayo because that's the only thing na abnormal sa atin. Pero gaano na yung pagdaramdam, gaano na yung pag-iisip? How much more mo yung may mas mabibigat na karamdaman? Minsan nga kami sa pamilya, sa aking mga magulang, sabihin ko na lamang, pag tayo ay kinamusta, okay, kamusta po kayo? Kamusta ang health mo? Dapat ang sasabihin natin, yung maganda muna. Di ba? Kesa dun sa, and then minsan talaga ganoon tayo Pag kinamusta ka, ang sasabihin mo yung sakit mo. Di ba? Pero hindi natin nararamdaman na sana mas positive tayo about the Lord's gift of health sa atin. Kasi bakit? Ilang beses na ba tayong sinalba ni Lord? Ilang beses na akala natin marami tayong mas malalang sakit. Ilang beses na pinagaling tayo. Pero sometimes, we do not see. That kind of blessing is more important. Mas mahalaga yun. Kesa maghanap pa tayo ng sakit. At magkasakit. Sabi nga po ng isang filosofiya ng mundo, yung tinatawag na law of attraction. Kung narinig nyo na po yun, Law of attraction. Kung ano ang iniisip mo lagi, kung ano ang lagi mong minimiti, siyang makukuha mo kapag yan ang lagi mong laman ng isip. So law of attraction yun. So wag na tayo mag-isip ng higit pa nating ipagkakasakit because health is really wealth para sa atin in the future. So yan. At hindi lang po yun. Namnamin natin na habang tayo ay may buhay at may lakas, only God can provide. And only God can heal you. Pero kailangang tulungan natin ang sarili natin. Kailangang pasalamatan natin na mayroon pa tayong lakas. Alam niyo po ang mahirap, hindi lang naman sa health mapapahalagan mo lang yan kapag may nawala na sa iyo. Ngayon, hindi ka na masyadong makalakad. Masakit na ang ating mga tuhod-tuhod. Yung dati. Sabi nga namin, dati ang pinagkakabalahan ng marami ay ibang mga bagay. Haba pa lang umiidad, na pinapakinggan mo na sa YouTube, ano ang gagawin, ano sasabihin ni Dr. ganito. So yun yung maraming naririnig na, yun ang laman ng ating pag-iisip. But, sabi nga natin, blessing number 2, let us remember, only God heals. And only you can restore that health through your faith in God. Sabi ni Kuya Odi, So ganun natin. Hindi lang po yun yung ating spiritual healing. Maraming pagkakataon, kapag meron tayong nagawang kasalanan, meron tayong nagawang kakulangan sa ibang tao,
sa mahal natin sa buhay, nandun yung guilt. Pero kapag pinag-pray na natin, minsan akala mo nandun pa rin yung guilt. But that is how the Lord works in our lives. Kinakailangan lang pong paniwalaan natin na ikaw ay pinagaling na, pinatawad, so huwag mo nang pahirapan yung sarili natin. Kahapon magkakasama kami ng mga elders po. Ano pong sabi namin? Ay, tama na talagang stress. Kasi stress kills. Di ba ba? Sabi nga natin, napakadami ng mga pumapatay sa kapayapaan ng isip, ng katawan. Dahil isip tayo ng isip, worry tayo ng worry. Kahit hindi pa dumarating yung problema. And that kills the peace, the order, and the happiness of each day. So sana wag na natin pabigatin pa. Sabi namin kagabi, nung kami po ay naghahaponan dapat panahon na talaga na wag na tayo masyadong ma-stress ng todo. Surrender, accept what God is willing to give us. At tandaan natin, through faith, hindi niya tayo pababayaan. Okay. Pakisuyo na nga po, ayan. So God is our healer, providing physical, emotional, and spiritual wholeness and comfort in times of sickness. Ang hirap, ang pinakamahirap po talaga, alam nyo, is yung problema sa ating pag-iisip. Kaya ngayon po, dati hindi masyadong pinapansin yung mental health, but now is the time. Marami talaga ang mas nagkakasakit kung hindi natin talaga makokontrol at ika nga ay magagawang mas malago at malusog ang ating pag-iisip. But how can we do that? Number 1, pray and trust God. Number 2, punuin natin ng mas maraming positibong bagay. Mag-enjoy kayo, magbasa kayo. Imbis na magbasa ng mga problema at nakakatakot, yun naman makapagpapasaya po sa atin ang gawin natin. Ano po? So, yan. Number 3, blessing number 3 is redemption and deliverance. Who redeems your life from the pit? Pag sinabi pong pit, yan daw po yung danger, yung perils ng kayo ay muntik ng mapahamak, muntik na kayong mamatay, muntik na kayong kung ano man na mangyaring mabigat sa inyong buhay. Ito po yung redemption o ika nga pagkatubos and deliverance kayo iniadya. When we ask, sino ba si Lord sa atin? Sino ba si Jesus sa atin? Ako po talaga, when I encountered that kind of question, ang lagi kong sinasagot, ang Panginoon is our Savior and Deliverer. Minsan sa Facebook may ganun, fill in the blanks, Jesus is, God is, ganun. Minsan nakakasagot po tayo. Talagang lagi kong sinasabi at lagi kong tinuturo sa sarili natin, He is really our constant and forever Savior and Deliverer. Pakinggan natin at paniwalaan natin yan. Sabi ko nga po noon, ilang beses na rin po akong muntik ng mapahamak habang ako'y nagdadrive. Noong isa po yun, mga medyo muntik-muntikan na, ay nung nagdadrive po ako sa highway nga po ng Bae, sa tapat ng palaisdaan, na meron ditong isang van sa gilid na gilid. Ako naman, katatakbo ko lang po after the spot at traffic light. So ang tendency ko talaga mabilis. Medyo mabilis-bilis ng konti kasi walang nauna sa akin eh. Pero doon tapat ko po sa palaisdaan, merong isang bando na siguro ilan lang metro yung pagitan sa akin. Talaga pong pinilit niyang mag-change ng lane, pumunta doon sa kabilang linya papunta ron sa bayan ng Bae. Habang umiikot po siyang ganun, bumubusina na po ako kasi may momentum na ako eh. Bumubusina ako, sabi ko lang sa sarili, naku, pinilit. Alam niyo po ba na habang gumaganon siya, sumusunod po ako, at nung nakalampas po siya sa akin, nagmarka po yung kulay ng kotse doon sa fender ng aming sasakyan. Gumuhit yung kulay ng kotse na umikot sa aming sasakyan. Ako lang naman ang sakay. Magbe-birthday ako noon. last year. October 5. Ang sabi ko, God is good. Hindi na kami nagbabaan lang kami. At sabi nung meron doon sa kabila, iniwanan na po kayo nung nakaanohan niyo po. Malis na. Kasi nagtinginan lang kami kung may damage or what. Eh, siyempre, pinag-pray ko dahil
Hindi ko alam kung nagkasagian kami, baka tamaan ako umikot. Pero grabe po yun. Talagang imagine po yung linya doon sa likod na fender ng sasakyan. Ganun siya. Dumikit siya ng ganung kanipis. So, God is good. At hindi lang yun. Kahit po kayo sa inyong buhay, this is a personal challenge to everyone. Ilang beses ka nang isinalba ni Lord? Ilang beses ka nang iniligtas ni Lord? Sa napakaraming pagkakataon na maaring sa bingit ng kamatayan, sa bingit ng trouble, sa bingit ng problema sa negosyo, sa bingit ng problema sa trabaho, sa bingit ng relasyon sa pamilya, sa kahit anong kinagpapaloban. Pero, nung ikaw ay nag-pray at nung ikaw ay naniwala, ikaw ay niligtas, huwag nating kalilimutan yung mga pagkakataong yun. Because God will redeem you and will always deliver you in His time and in His process. So yun po, kayo po ang nakakaalam kung kailan tayo iniligtas. Sabi ko nga po, minsan, Brother Tepong, nung kubuti, hindi ka nagising nung pinag-uusapan ka namin. Ganun no? Di mo ba, no? Ay, grabe, marami nagkakasakit sa atin. Pero we have been given the chance to life. And if we are given a chance to life, to health, huwag nating kalimutan yun, yung mga bagay na nagbigay ng pagkakataon sa atin. And only God can bring that blessing to us. So marami, isipin nyo po kung ano-ano yung mga pagkakataon. Minsan, yung lamang simple na makarating ka sa pupuntahan mo, alam mo ba na makakarating ka doon? Alam mo ba na matatapos mo yung isang gawain mo without God? Hindi mo alam. And sometimes those little things or blessings or answered prayers, hindi natin iniisip na blessing yun. Sabi ko nga kanina, alalahanin natin na mararamdaman lahat lang natin ng blessing. Malalamdaman natin yung kahalagahan ng isang bagay kapag ito ay nawala sa atin. Ang hirap na mawala ng mahal sa buhay. Kaya pahalagahan natin habang kasama pa natin sila. Yang mga katabi natin, tayong lahat. Nobody knows. But alam natin na blessing tayo sa bawat isa. Pansinin na natin ang husto at pahalagahan natin ang family natin, ang co-workers natin, ang empleyado natin, ang mga employers natin, everyone. Because God will use those people to bless you and to bless them by you. So, yun yung mga assignment po. Lahat po ito ng mga blessing, sana sa pag-uwi natin, kasi ang sinasabi lang natin sa message na ito, is pansinin natin to count each and every blessing para malaman mo na hindi lang naman ako naghihirap eh. Wala namang perpektong buhay. But kung nakikita natin yung bawat maliit na bagay hanggang sa palaking bagay na nagbigay ng turnaround sa buhay natin at pananampalataya natin, tunay po ito. Gumagamit ang Diyos ng iba't ibang mga tao para i-bless ka. Ano sabi nung kanta kanina? Kanina nga po, palibasa, sabi ko nga po, napakahalaga nung kanta, yung pala ay bilang-bilangin. Lagi natin kinakanta, pero kanina habang kinakanta po yun, tinitingnan ko yung lyrics, ganun din po ang isipin natin. Imagine, sabi, kung mga kaibigan mo daw ay mayayaman, di ba? Huwag kang mainggit, o sila yung gagamitin niya sa'yo. Di ba, Kuya Odi? Di ba? Ibig ko sabihin yung mga ganun tao. May mga bagay na hindi mo kaya, pero nakakayanan mo through other people that God has sent them to you. So, ipagpasalamat po natin lahat ng mga bagay. Hindi dahil mas kulang ka, mas wala kang pera or anything, mas malala ang kalalagayan mo. Yun po yung faith natin to God. To accept, to surrender, and to entrust everything to Him. Because yan yung blessing niya, yung pangako niya. Hindi niya po tayo pababayaan. God rescues us from the pit of danger, from the pit of despair, spiritual death, giving us hope and salvation. Sa lahat ng panganib, sa lahat ng kalungkutan, sa lahat ng mga bingit ng kamatayan, through Christ, that blessing of deliverance, meron tayong pag-asa lagi.
Kaya wag na kayong pa-stress kung talagang sobra po tayong may mga nararamdaman sa katawan natin. Pag tayo po ay kinamusta, sabihin natin yung magandang meron. Yung iba nga, hindi nagsasabi na mas malala pa yung mga problema natin sa katawan natin eh. Because ayaw natin mag-worry yung mga mahal natin sa buhay. Mas mahirap yun. So, pahalagahan natin ang faith, ang health, ang buhay natin. Number 4 is love and compassion. Who crowns you with steadfast love and mercy. Sino ba naman ang hindi nakakaramdam ng pag-ibig ng Diyos, ng awa ng Diyos? Ano daw yung pagkakaiba ng, meron daw pong pagkakaiba ang mercy at saka ng grace. No? So diyan po diyan po yung nakapalob yun. Ano? So yung one of the most important blessing na binibigay sa atin ng Diyos is yung kanyang pag-ibig at yung kanyang awa. Okay? Ano daw ang grace? Sabi ng grace, ito po yung description, grace is getting something you don't deserve. Nakukuha mo raw yung bagay, ang biyaya ay nakukuha mo, pero hindi mo siya deserve. And mercy, awa, is not getting what you do deserve. So, yung kaligtasan, that is grace. Kahit hindi ka deserving, mahal ka ni Lord, ibibigay niya sa'yo. Yun namang awa, nagkamali ka na, nagkasala ka na, pero binigyan ka pa rin ng pabor ni Lord. Yun ang awa. So yun po ang sinasabi. How many times have you proven in your life na mahal ka ng Diyos? Kahit kailan, sa gitna ng pagsubok na nararanasan po natin, kailangan lang po, this is just a reminder for all of us. Paalala lang po sa ating lahat na hindi tayo dapat po sumuko kaagad, hindi dapat tayo mainggit sa kung anong meron at na-experience ng ibang tao because the love of God ay walang pinipili at ang awa niya ay walang katapusan. At kapag sinabi po niya, who crowns you? Pag sinabing crown, meron pong emphasis na mahalaga tayo. Honorable tayo sa Panginoon. Pag sinabing steadfast, hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya huwag tayong patitinag. Huwag po tayong basta susuko at huwag po tayong basta. Ika nga ang sabi nga kanina sa mga paalala ni Brother Jerry, ni Kuya Odi, huwag tayong laging magrereklamo. Because walang kahihinat na ng ating pagrereklamo. Sa bawat problema, sana una sa Panginoon, ipagkatiwala natin, ang isipin natin na hindi yung problema, kundi yung magiging solusyon sa bawat problema. So, ang kasunod po natin, we are adorned with God's unending and faithful love and compassion, which are new every morning. Kaya sana nga po, ito'y konting tip lamang, every time na tayo'y gumising, siyempre pasalamatan natin ng Panginoon for another chance to live. At sa bawat araw, sa bawat pagtulog, ito rin po yung iiwanan ko sa inyo, make it a habit to think, kahit man lang at least 3 bagay, na ano yung mga mabuting nangyari at naging biyaya mo sa Panginoon. Ang hirap ng may cellphone, dahil minsan yung cellphone ay distraction na sa bahay. Sabi nga nila, so close yet so near yet so close yet so near. Mag-asawa na, magkatalikuran pa. Dahil minsan, mas malamang pa. Kaming dalawa, guilty na kami. Pero alam ko, hindi lang kami. Tayong lahat siguro. At even with your family, minsan nga, kakain na lang, hawak pa ang cellphone. Bago kumain, kukunan mo na yung pagkain. kukunan ko na yung ulam. Kukunan ko na yung ano. Pero nakita niyo yung video na sinend ko dati, no? Tsaka si Sister Lobby. Yun daw ginagawa sa Japan ng ibang pamilya. No? Nakakatawa, no? Meron silang lalagyan. Meron silang lalagyan doon sa mesa, isang tray. Darating na po yung mga members of the family to eat. Kalimitan, hindi talaga binibitawan yung cellphone eh. Pero alam niyo ginagawa nila? Inilalagay nila doon sa tray na maliit, doon sa mesa nila, yung mga cellphone. Upo si tatay, lagay. Upo si nanay, lagay. Upo yung mga bata, lagay. Because they want to respect yung pagkain at yung time to commune and to dine, mas mahalaga yon. So sometimes kakain na talaga, daming distraction.
So ang ibig sabihin, every chance to life na binibigay sa atin ng Diyos, atin pong sanang wag natin palalampasin. Last and not but the least, satisfaction and renewal. The Lord who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagle. Yung satisfaction, hindi po lang sa atin. It is also the satisfaction of God. Ibibigay ni Lord ang gusto mo, ang kailangan mo, kung patuloy tayong gagawa, magtitiwala at susunod at mananalig sa Kanya. Totoo po yan. Renewal. Bakit renewal? Because if we have to build and savor na kung kinakailangan nating wag nating ikang pababayaan ng ating relasyon sa Panginoon, this is the time. Maniwala po kayo, in His time, in God's time, diringgin at diringgin. Wag lang po sana tayong basta maiinip. At ang kahulinan po, bakit sinabing eagle? Ang eagle ay simbolo ng supremacy, ng speed, ng strength. Yun ang gustong ibigay ng Lord sa atin. Hindi man ito ibigay physically sa atin. But much more important in the second life is our salvation. It's our relationship to God. Yun ang wag nating kalilimutan dahil ang Lord laging magbibigay ng chance sa bawat isa sa atin. So wag mong pahirapan yung sarili natin. Wag na rin tayong masyadong matigas ang ulo na sinasabi ni Brother Jerry kanina. Para tayong mga anak na minsan ni mga sutel, ayaw makinig, kung kailan mapapahamak, saka lamang makikinig. Don't ever wait for that chance. Unahan na po natin ito. So ngayon po, true satisfaction comes from God alone. Wala nang iba. Providing us with new strength to face life challenges. Maraming pagsubok sa buhay. Tayong lahat, kayong lahat. Maliit, mahirap, mabigat. Pero walang ibang panggagalingan ng pag-asa, ng lakas, ng tiwala, ng tugon. Sa kabila ng lahat, sana po, huwag niyo pong kalimutan ito. Hindi lahat tayo ay may pagkakaiba. Hindi tayo pare-pareho ng pinagdaranasan at pinagdadaanan sa buhay. Pero there is one thing that is similar to us. And that should be our firm faith to the God na nagsalba sa atin at laging magdi-deliver at magsasalba sa atin. Huwag nating kalimutan yun. Naniwala po kayo. Kung hindi tayo magpapabaya, kailanman hindi tayo pababayaan. Summary, ang message lang po nito is the heart of gratitude. Instead of a complaining spirit, we should have a heart of gratitude. Imbes na meron tayong mareklamong espiritu, kinakailangan meron tayong puso at sarili at maayos na pag-iisip na lagi tayong magpahalaga at magpasalamat. Again, for forgiveness, for healing, for redemption, for love and satisfaction. Ayan. Ito po yun. Sana po, huwag niyo po itong kalimutan habang tayo nagpe-prepare for our Thanksgiving next week. Make it a daily habit to count your blessings, not your burdens, and thank God for His incredible goodness. Habit, intentional, choice. So anong gagawin natin? Praise with your whole being. Wag hindi ika nga ay konti lamang. The best nang ibigay natin sa Panginoon. Remind yourself of the key blessings and benefits of God. Kung paano ka pinagpapala. Again, uulitin ko na naman, pinatawad ka, pinagaling ka, tinubos ka, minahal ka, binigyan ka ng lahat ng kailangan at gusto mo. So, wag nang kalimutan. Don't forget, don't forget the danger of forgetting these blessings and counting them actively to stay close to God. So kapag nagbibilang tayo ng pagpapala, kapag nakikita natin kung gaano kabuti ang Diyos, para din pagmamahal ng asawa yan at mga anak. Pag na-appreciate mo yung ginagawa ng nagmamahal sa'yo, si Brother Friday kahit matagal na nag-iintay kay Sister May, araw-araw, kahit parang OFW, lagi niyang ninanamnam na makasama si Sister May. Ay kaya nga blessing yun pag magkasama sila. Tayong lahat, ganun din dapat. So savor every blessing. Huwag nating kalimutan yan. At ayun, maganda yung sinabi, actively, be intentional, make that choice to do that. So our call to action, inunahan na ako, make that conscious choice. Piliin natin, laging gawin.
Ito ang choice natin. Ito ang gusto ko. Sabi nga nung ating family day. Practice gratitude. Maging mapagpasalamat lagi. Ang isang taong mapagpasalamat ay isang mabuting tao. Tandaan niyo po yan. Set aside distraction. Ito lang. Tama ng pagiging negative. Huwag na masyadong isip ng mga problema, ng poproblemahin. Tatanda kayo, papangit tayo. Di ba? Subukan mo yung maraming problema pero nakangiti pa rin. Mas may pag-asa. So set aside distraction, trust God, hindi niya tayo pababayaan. Ito na po yun, live a life of praise. Next week, ngayon hanggang magpakailanman, you should live our life in praise by singing, praying, and giving. Kung mahal natin ang Panginoon, alam natin na tayo pinagpapala, let's give our best to God. Next week, that will be a challenge for us. Alam ni Lord ang puso ninyo. Alam ni Lord kung ano ang kaya ninyo. Ang kaya natin. So give our best to God sa ating Thanksgiving. If you want to enjoy life, count your blessings. Gusto mo mag-enjoy? Pagpapala ang tingin natin. Law of attraction. Think more of how blessed you are, more than how burdened you are. Pansinin natin, yan lang sa sarili, sa bahay, sa komunidad. Ano man po, kailangan, ang dami-daming pwedeng makita. Pag naging bulag tayo doon, mas malulungkot tayo sa buhay. So think more of the blessings rather than your burdens. The more you focus on your blessings, the more blessings you will find in your life. So positive thinking, positive living. Keep on being positive with God. So yan lang po, sinasabi natin, magtiwala at maniwala. Kaya ito na lang, kung gusto mo talaga maging masaya, happiness will never come to those who fail to appreciate what they already have. So hindi daw tayo magiging masaya pag hindi mo nararamdaman kung anong meron ka na. Hindi masamang manalangin, gumusto, mangarap, pero tingnan din natin, yung spirit of contentment in our lives will still bring you happiness. At alam niyo po, kung alam ng Diyos na ito ay para sa iyo at para sa ikabubuti mo, ibibigay niya yon sa atin. Kung palagay natin hindi binigay ni Lord, think twice. Merong pa ring maganda at maayos na plano ang Diyos para sa atin. Life is hard, but God is good. Mahirap ang buhay, pero mabait ang Panginoon. Manalig at maniwala po tayo. Okay? So ito po ang aking pong iiwan sa inyo. Totoo po ito. Paniwalaan natin. Kayo, kausap ko po kayo. You are about to overcome something you've been dealing with. Maniwala po kayo, ma-overcome nyo. Ano man ang meron kayo ngayon na mabigat sa inyo, na pinoproblema natin, maniwala po tayo. Your mind and heart will be soon at peace again. Have faith in God, be patient, everything will be okay. So, ito, ang sabi nga po, tingnan niyo po yan. Huwag niyong kalilimutan yung picture na yan. Don't worry! Ito pong picture na ito ay na kay tata at ina. Ito po ay para pong ito ay paalala sa lahat ng mga kunopyo. Dati po ito yung nakadisplay doon sa bahay ni Lola Anggos at ni Tata Poleng. Ewan ko kung ba't doon napapunta. Parang sinadya po ata ni Kakay na alisin na sa bahay namin ito. Ito po ay nung panahon na siya ay magpapakuha ng picture, si Ate Kulit ang kasama, ay inis na, ayaw na, gusto nang umuwi. Ito po ang picture niya talaga, totoo yan, naka-frame pa yan. Naka-frame pa yan. Dati po nakinatata yan at saka kay ina. Kinuha na po namin ulit. Kasi wala na si tata at saka si ina, si Tepong na lang. Baka bangungutin si Tepong eh. So yan po, anong sabi ni Lord? Ni Brother Jericho, don't worry. Dahil pag yan ang problema ito daw gagawin natin. Be happy. Okay? So, tandaan niyo po yan. Ano ba, naibabalik? Ayan na. Tingnan nyo, mabilis yan. Ready? Don't worry. Be happy. Okay. So, ngayong umagang ito, let us not forget, count your blessings. Have faith in God. Trust God. And next Sunday,
If you really love God, kung talagang mahal mo si Lord, alam ni Lord ang puso mo, alam ni Lord ang kaya mo, ibigay nating muli ang ating offering, our best offering to God. Because God will use you to continue our ministries, to bless our pastors, and to bless each and every one of us. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo sa amin ng paalala para lagi naming tandaan ang inyong mabubuting biyaya sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mamuhay, na may pagpupuri, pasalamat, pagpapahalaga at pagiging positive sa inyo at sa buhay namin. Alam namin, Panginoon, kayong aming tagapagligtas, kayong aming tagapagadya. Hindi niyo kami pababayaan kung kami hindi rin magpapabaya sa paglilingkod sa inyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, next week. Yung kaya namin, yung gusto namin, yung ibibigay namin will be the best for you. Ito na lang ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, palakpakan po natin ang ating Panginoon sa napakagandang hamon para sa atin to count our blessing. Sa oras po na ito, tayo po lahat ay tumayo at magkakaroon po tayo ng isang awitin, a song of invitation. Baka meron po dito ang nais tanggapin si Kristo bilang kanyang tagapagligtas. As we sing this song, you may come forward and accept Jesus in your life. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Baka meron pa po nais sumama sa ating kabataang ito. Palakpakan po natin ang Panginoon at isang kabataan ang nagdesisyong tanggapin si Kristo bilang kanyang tagapagligtas. Brother August, tatanungin lamang kita. Sasagot ka lamang ng opo at hindi naman kung hindi. Sa ibang paglapit dito sa unahan, ikaw ba ay nananampalataya na tanging si Jesucristo lamang ang tagapagligtas? Opo. Sa ibang paglapit ay ikaw ba ay handang talikuran at pagsisihan ang iyong mga kasalanang nagawa? Opo. Handa ka rin bang sumunod sa Kanya hanggang sa tubig ng bautismo na iniutos ng Panginoon? Opo. At buong buhay mo ba ay nais mong ibigay ito para sa Kanya at paglingkuran? Opo. Palakpakan po natin ang ating kabataan. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin pong ipinapanalangin ang isang kapatid na kung saan ay nagnais tanggapin ka sa kanyang pong buhay. Sa kanyang desisyong ito, nawa kaming mga kapatiran na nakasaksi ng kanyang paghahayag ng pananampalataya ay maging instrumento at maging kagamitan upang tulungan siya sa kanyang paglago, sa kanyang paglakad, sa kanyang pagkilala sa iyo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo.
sa ipakapaghahanda po ng bawat isa sa pag-aalala doon sa kanyang banal na kamatayan sa krus. Pakinggan po natin ang sinasabi sa Juan 6:58. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin niyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumababa mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila bagamat kumain yun. Pagpalain tayo sa pagkalinig ng kanyang banal na salita. Tayo muling manalangin. O dakilang Diyos na lumamang pangyarihan sa lahat, Panginoon, sa mga sandali pong ito'y muli kaming mag-aalala ng iyong sakripisyo doon sa krus, na imbis na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ang magkaroon ng kaparusahan na tinamasa mo, ikaw ang nagbigay ng buhay upang ang bawat isa sa amin ay maligtas sa kamatayan. Bago namin tanggapin, Panginoon, ang alalang ito, ang bawat isa po sa amin ay muling lumalapit sa iyo kung ang bawat isa ay nasumpuan mo na nagkaroon ng mga pagkukulang at pagkakasala sa nakaramang araw, o kung hanggang sa mga sandaling ito ay meron kami mga kasalanan tinataglay sa aming mga sarili, patawarin mo kami, Panginoon, at tulungan mo kaming siya sa atin lahat ang mga pagkukulang at pagkakasalang nagawa namin bago namin tanggapin ang tinapayan sa alam namin, Panginoon, matapos namin ikumpisal ang mga pagkukulang at pagkakasalang ito, ay magiging karapat-dapat ang bawat isa sa amin sa gaganawing pag-alaala. Lahat po ng ito sa iyo po namin dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
magsitayo pong lahat. Pakinggan po natin ang nasusulat sa Gawa, chapter 20, verse 35. Magbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang nagsabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Purihin ng Diyos sa pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga salita. Lahat ng iba ni Jesus na ako, iba'y ko sa pananampalataya. Ang buhay ko'y nasa liwanag niya, laging sa pangako'y nasa. Masagana, mga pangako ni Jesus na biyaya. Ako'y sa tipaniya'y hiwala. Ang pangako niya sa taong tapat, ng Diyos magagana. Hiwala akong lagi at panatag, nakatauhin ko ang galak. Masagana, mga pangako ni Jesus na biyaya. Masagana, ako'y sa tipaniya'y hiwala. Lahat ng pangako ng Diyos nagigiit, tanglaw at lakas ng buhay kong angkin. Siyang sa dalita'y katulong natin, nangangka sa may kaisin. Masagana, mga pangako ni Jesus na biyaya. Masagana, ako'y sa tipaniya'y hiwala. Palamoy siya, ibigay sa aming paghiwalay. Jesus, wag mo kong pulutan, maulog sa kasama. Magos malayo, maulutan sa aming paghiwalay. Tayo manalangin. Kataas-taas ang Ama na makapangyarihan sa lahat. Patuloy Amang pagtataas po namin ang tinig ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong kabanal-banalang pangalan. Salamat Ama sa mga salita na ibinahagi niyo sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin na ito'y tumimo sa aming mga puso't isipan at amain po itong maisakabuhayan. Ama, dinadalangin po namin sa iyo ang aming mga nalalapit na gawain. Alam po namin na, Ama, na pagkakasama po namin kayo, ang lahat ng bagay na ito'y magkakaroon ng katagumpayan. Ama, idinadalangin din po namin sa iyo ang aming mga kapatid na hindi namin nakakasama sa pagsambang katulad nito. Sa anuman pong kadahilanan, Ama,
muli ay ibigay niyo sa kanila ang katugunan sa kanilang mga dinadala. Sa mga susunod na panahon, Ama, makasama na namin sila, makahati sa mga biyaya sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Ama, idinadalangin din po namin sa iyo ang aming mga kapatid na may mga karamdaman sa ngayon. Ang kapatid na Lassie, si Sister Amor, at ang iba po naming mga kapatid na dumadaan, Ama, sa karamdaman sa ngayon. Pagalingin niyo po sana sila, Ama. Bigay niyo muli sa kanila ang kalakasan ng kanilang katawan. Gamitin niyo po sila sa iyong iglesia dito sa Liliw. Ama, dinadalangin po namin sa iyo ang aming mga sama-samang kaloob. Nawa, Ama'y magamit po ito para sa ipakapaglalaganap ng iyong banal na salita. Ama, dinadalangin din po namin sa iyo ang mga kapatid po namin na nasa malalayong lugar na nagsisipaghanap buhay. Kung paano niyo po kami, Ama, inaalagaan dito, binibiyayaan, ganun din, dinadalangin din po namin sa inyo ang mga kapatid namin ito. Ama, kung paano niyo po kami ligtas na dinala dito sa inyong lugar sambahan, ligtas din niyo po kaming ibalik sa aming mga tahanan. Ang lahat ng bagay, Amang, ito ay aming sinasamot at dinadalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa sa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin, sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salit-saling lahi, magpakailanman. Amen. Thank you for watching. We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word. For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Liliw Church of Christ, 1904. Thank you and God bless.